Ang kwentong ito ay galing pa rin sa ibinahagi sa atin ni Ma'am JB na naganap noong mga panahon na meron na daw siyang asawa. Hi Sir Carl, ito na po ang pagpapatuloy ng kwento ko. Naganap ito noong may asawa na ako at nagsasama na kami. Nagtatrabaho ang asawa ko sa isang construction company na gumagawa ng mga daan, tulay at mga tunnel. Kung saan siya nakadistino ay naroon din ako sumasama. May kanya-kanya namang kwartong tulugan na ginawa para sa kanila na mga officer ng kumpanya na nasa off-site. Para iyong maliit na kubo na pinagtabi-tabi na nilagyan ng papag sa loob. May isang pagkakataon na wala pa ang asawa ko dahil naroon pa siya sa site. May mga araw kasi na overnight ang pagjuduty nila sa site at doon lang ako nagpapaiwan sa barracks nila. Noong makauwi na siya ay naikwento ko sa kanya iyong narinig ko noong isang gabi. Habang nakahiga kasi ako at nagpapantok, ay may narinig akong boses ng isang tao na sinasaktan. Habang nagmamakaawa at sinasabing, "Parang awa niyo na mga pare, huwag niyo naman akong ganituhin." Kasunod noon ay isang malakas na tunog ng paghampas at bigla na lang tumahimik ang buong kapaligiran. Hindi naman ako sumili pa dahil natatakot na rin ako. Kinaumagahan, noong dumating na ang asawa kong si June, ay tinanong ko yun sa kanya kung may nabalitaan ba siyang nag-away o pinatay sa labas ng barracks. Sabi niya naman baka mga lasing lang daw na napadaan at nag-away at wala din naman daw siyang nabalitaan na pinatay sa lugar. Tapos sabi niya, aalis na daw kami at uuwi muna sa bahay namin para makatulog siya ng mahimbing. Pagkalabas namin doon sa barracks ay nasalubong namin ang kanyang boss. Tinanong agad siya nito kung sino ang babaeng kasama niya. Sinabi niya naman na asawa niya. Tapos napangiti iyon at sinabing, "Nag-asawa ka na pala?" Sumagot naman ang asawa kong si June ng opo, bago lang. Kinumusta ako noon at sumagot din naman ako ng okay lang sir. Nagbiro naman ito na wag ko daw siyang tawaging sir dahil baka matakot ang mga tao doon at isiping pulis siya. Tapos muli na itong tumingin kay June. "Saan kayo pupunta?" Tanong pa nito. "Uuwi muna kami sa bahay, boss." Muli din namang sumagot ang boss niya. "Huwag na muna kayo umuwi. Dito na muna kayo mananghalian." Sumagot namang muli ang asawa ko na hindi na. Matutulog na muna siya ng mahaba-haba at babalik din naman siya sa kinahapunan. Hindi rin naman sobrang layo ang bahay namin sa site noong tunnel. Mga mahigit kumulang 30 minuto siguro sa katamtamang bilis ng paglalakad. Wala na rin ngang nagawa ang boss niya, saka tumalikod na kami at nagpatuloy na sa paglalakad. Medyo matagal kami sa lugar na iyon dahil matagal din talaga ang project nila sa paggawa noong tunnel, kaya medyo nasanay na ako sa lugar. Kaya minsan hindi na ako sumasabay sa pagpunta kay June sa barracks. Lalo na kung may gagawin pa ako sa bahay. Sumusunod na lang ako doon ng hapon, pero hindi gabi. Kasi ayaw ni June na maglakad ako mag-isa sa daan papunta doon, lalo na kapag paggabi na, dahil marami akong madadaanan na mga talahiban. Minsan, dumating ako sa barracks nila June at naroon din ang asawa ng isa sa mga kasamahan niya na si Willie. Ipinakilala ako sa asawa noon. Ang pangalan ng babaeng iyon ay Oying. At ang sabi noon,
Ang ganda mo naman. Sumagot naman agad ako nang hindi naman po. Gusto ko yung mata mo. Pero iba ang pagkakasabi niya noon. Para bang may ibang kahulugan. Kaya makalipas lang siguro ang isang oras, ay sinabi ko kay Jun na ihatid niya na ako papauwi ng bahay. Dahil parang hindi maganda ang pakiramdam ko sa babaeng iyon. Makalipas ang ilang araw, ay sinabi sa akin ni Jun na magdaraos daw ng kaarawan ang asawa ni Willie na si Oyeng at imbitado daw kaming dalawa. Kahit hindi ko naman gustong sumama, ay wala na rin akong magawa dahil kailangan din ng asawa ko na makisama sa mga kasamahan niya sa trabaho. Madaming handa ang selebrasyon na iyon na mukhang pinaghandaan talaga. Doon din iyon ginanap sa malapit sa may barracks nila. Nung nagsisimula ng magkainan, ay nilapitan kami ni Willie. Jun, sabay ka na sa amin ni Mrs. mo kumain. Nahiya naman kaming tumanggi pa, kaya doon na nga kami umupo sa lamesang pinipwestuhan nila. May isang lalaki doon na tinatawag nilang Eddie. Bulag ang isang mata noon. Tahimik lang iyon, pero grabe ang talim kung makatingin na para bang kakainin niya ako ng buhay. Hindi ko na lang iyon pinansin pa kahit natatakot na ako. Matapos ang kainan ay nagsimula na rin agad ang inuman. Naroon lang din naman ako, pero siyempre hindi ako umiinom. Hanggang sa sumapit na ang 9:00 ng gabi. Sinabi ni Jun sa akin na pumasok na muna ako sa kwarto o doon sa barracks na tinutuluyan niya. Kahit ano daw ang mangyari ay wag na wag akong lalabas. Tinawag niya si Auntie Dedeng. Yun yung matanda doon na tagaluto nila para daw may makasama ako sa kwarto. Kaya pumasok na nga ako sa kwarto kasama si Ate Dedeng. Para may mapaglibangan ay binuksan ko ang radyo at nakinig kami ni Auntie Dedeng ng drama. Habang nakikinig ako ay may narinig akong iyak ng bata. Siguro mga 10 hanggang 12 taong gulang ang boses noon at sabi noon, Parang awa niyo na po. Huwag niyo po akong papatayin. Hininaan ko ang radyo para sana marinig ko pa ang ibang nangyayari sa labas. Tapos bigla namang bumukas ang pinto at pumasok si Auntie Dedeng. Lumabas pala siya nang hindi ko namalayan. Hingal na hingal siya nung pagpasok at nagsalita na para bang kinakabahan. Ning, nagkatay na naman sila ng tao. Doon ko lang na-realize na mukhang ganun ang pangyayaring naganap noong nakaraang gabi na may narinig akong nagmamakaawa. Pagkarinig ko sa sinabi ni Auntie Dedeng ay parang dumilim ang paningin ko na para ba akong mahihimatay, saka nagsimula na akong umiyak. Para kasing naghalo na ang emosyon ko ng pagkatakot at pagkaawa sa mga biktima. Nakatulog na lang ako noon nang umiiyak. Hanggang sa nagising na lang ako noong dumating si Jun. Mga 2:00 siguro iyon ng madaling araw. Napansin kong parang umiiyak ito. Kaya tinanong ko siya kung ano ang nangyari sa kanya. Pero ayaw niyang magkwento. Kaya sinabi ko na lang sa kanya iyong narinig kong umiiyak na bata at nagmamakaawa. Tinanong ko siya kung alam niya ba ang nangyayari sa labas. Sabi niya naman na oo, habang humihikbi pa. Bakit nila pinatay? Tanong ko pang muli sa kanya. Sumagot naman siya na wag daw ako maingay tungkol sa sasabihin niya sa akin. Talaga daw nagkakatay sila ng mga tao, kahit bata, para ipadugo sa ginagawa nilang tunnel, para maging high grade o high quality ang tibay ng mga tunnel na ginagawa nila.
Hinintay lang namin noon na mag-umaga. At noong mag-aalas 6 na nga ng umaga, ay umuwi na kami sa bahay. Pagkarating sa bahay, ay doon na niya ikinuwento sa akin ang lahat ng ginagawa doon sa paggawa ng tunnel. Pinupugutan daw ang mga bata o iyong mga taong nakukuha nila, tapos ang dugo ay isinasama sa paghahalo ng simento. Pinagpuputol-putol din ang katawan upang ihalo sa buhos ng mga poste. Tapos ang ulo ay kinukuha ng mga taga roon at pinapakuluan saka kinakain. Matapos nga noong mga nalaman ko, ay pinilit ko si June na lumipat na lang ng ibang site dahil natatakot ako doon. Kaya umalis na nga kami sa lugar na iyon at lumipat sa Dipolog. Doon na kasi inassign si June para mag-manage ng construction ng tunnel. Akala ko ay magiging tahimik na ang buhay namin doon, pero mali pala ako. Dahil doon ko naranasan ang napakalaking kababalaghan ng buhay ko na naganap noong panahon habang ako ay buntis. Doon na nga kami tumira sa Lalabdos, part na iyon ng Dipolog City. 2 buwan ang tiyan ko noong mga panahong iyon. Minsan ay nakausap ni June ang boss niya at sinabing doon daw kami matulog sa area kung saan naroon ang tunnel. Nagpagawa daw siya ng malaking kubo para may matuluyan ang mga trabahador niya na dayo kagaya namin. Bali 10 kaming lahat natutuloy doon at kasama ko din noon ang kapatid kong si Ricky. Binata pa siya noong mga panahong iyon. Pagkarating nga doon ay nakilala pa namin ang 2 pamilya na makakasama namin. Ang pamilya nila Manong Ete at ang misis niyang si Manang Neneng. Tapos ang tatay ni Manang Neneng at ang 2 niya pang kapatid. Pagdating doon ay nalaman naming nakahiwalay naman pala ang bahay ng tatay ni Manang Neneng. Nasa mga alas 9 na ng gabi noong kami ay makarating sa lugar. Kahit medyo liblib ay hindi pa naman ako noon natatakot dahil marami naman kami na naglalakad. Kinabukasan ay nakita ko ang palibot ng area ng project nila. Kasama din ako palagi ng asawa ko kung saan man siya pumupunta. Hindi niya ako iniiwan sa bahay dahil bago nga lang kami sa lugar na iyon at magkakalayo din ang mga kabahayan. Kahit iyong bahay doon nila Manong Ete ay medyo nakadistansya din sa amin. Kasama doon ni Manong Ete ang 2 niyang anak, isang lalaki at isang babae. Tapos iyong babae ay may diferensya sa pag-iisip. Nasa 12 taong gulang na iyon pero palaging makikitang naglalaway at ang pangalan ng batang iyon ay Dayday. Ilang buwan pa ang lumipas at lumaki na nga ang tiyan ko dahil sa mga nasa 5 buwan na noon ang aking ipinagbubuntis. Doon na nagsimula ang mga nakakatakot na karanasan ko. Hindi naman ako sobrang natatakot noon dahil sa meron naman akong mga pangontra at may ilang orasyon din na alam ko na panlaban sa mga aswang at iba pang masasamang elemento. Minsan, pumunta kami doon sa lugar nila Manong Ete kasi nag-aya ang mga kasama ng asawa ko na maglaro doon ng volleyball. Habang naglalaro sila ay naroon lang din naman ako sa may malapit na nanonood at nakikita ko ang lahat ng mga dumadaan. May isang babaeng nagtitinda ng bibingka at suman. Tinanong niya ako kung bago lang daw ba kami sa lugar na iyon. Kaya sinabi ko naman na oo. Ang asawa ko ang nagmamanage sa ginagawang tunnel sa lugar nila. Bahagya siyang dumikit sa akin at sinabing, "Huwag kang magpakakumpiyansa kila Ete. Mga aswang ang buong pamilya nila. Baka aswangin ka. Buntis ka pa naman."
Kakaibang lahi ng mga aswang ang mga iyan dahil kaya nilang maging kalabaw, aso o pato. Tapos iyang kapatid ni Neneng, mambabarang din yan. Tapos manananggal din. Nahuli na yan sila minsan na may itinaling bata sa loob ng bahay nila. Kaya mag-iingat ka, Eneng. Malayo pa naman ang mga kabahayan namin dito. Naroon pa sa sentro ang pinakamalapit na bahay mula dito. Dahil sa lahat ng sinabi ng babaeng iyon, ay parang nakaramdam tuloy ako ng takot. Lalo na nga at buntis pa ako. Kinahapunan nga ay nag-uwian na rin ang lahat ng nanood dahil nataon din kasi na tiyangge ang araw na iyon. At nanalo din sila June sa laro nilang volleyball. Kinagabihan ay napansin kong may humuhuning wakwak sa labas. Kaya inalerto ko sila June at ang kapatid kong si Ricky. Sinabi ko sa kanila ang nalaman ko na aswang ang buong pamilya ni Manong Ete. Gabi-gabi na lang ay may naririnig kaming huni ng aswang sa kalapit naming puno ng kawayan. Tapos minsan din ay talagang nagiging agresibo iyon dahil kinakalmot na ang aming bintana at may maririnig na kaming malaking ibon na dumadapo sa aming bubungan dahil sa malakas na tunog ng pagaspas noon at mabigat na pagbagsak sa bubong. Kaya minsan kapag talagang napupuno na kami ay nilalabas namin iyon. Kasama ko ang kapatid kong si Ricky na may dalang itak. Ako naman ay may bitbit na lana at buntot ng pagi. At baril naman ang dala ng asawa kong si June. Pero madalas ay bigla na lang iyong lumilipad papalayo kaya hindi na namin nakakaharap. May isang pagkakataon na lumabas kami at sinigawan ang mga iyon na huwag kaming papakialaman dahil wala naman kaming ginagawa sa kanila at hindi rin kami natatakot. May isang pagkakataon pa nga na mahimbing ang tulog ko noon at naramdaman ko na lang na masakit ang likuran ko na para bang may tumutusok. Kaya ginising ko si June at sinabi kong iba na iyong nararamdaman ko sa aking likuran. Kaya tinignan niya nga iyon at nakita niya na parang kagat na kulay itim. Kaya dali-daling lumabas si June upang tignan ang ilalim ng bahay. Sakto lang ng pagkalabas niya ay nakita niya ang isang malaking aso na tumatakbo papalayo. Kinabukasan ay pumunta kami kila Manong Ete para bumili ng noodles at itlog kasi meron silang maliit na tindahan. 5 kami noong pumunta dahil kasama ko ang asawa kong si June at ang 3 niyang tauhan na may bibilhin din. Naabutan namin sila na naroon sa labas ng kanilang bahay na nagkakape. Binati ko silang lahat ng magandang umaga. Tapos hindi sila sumagot at nakatingin lang sa akin. Noong mga pagkakataong iyon ay nakasuot ako ng malaking t-shirt. Tapos binalot ko din ng itim na tela ang aking tiyan na pinahiran ko din ng lana na pangontra sa mga aswang. Lumapit ako sa kanila dahil makikiupo sana ako. Nagulat ako dahil bigla na lang silang nagsitayuan noong nakalapit na ako at hindi rin sila makatingin ng diretso sa akin noon. Kaya lalo pang tumibay ang paniniwala ko na talagang aswang ang pamilya nila. Kahit maliligo lang ako noon ay talagang binabantayan ako ng asawa ko o di kaya ng kapatid kong si Ricky. Dahil marami ang nakapagsabi na kahit umaga daw ay umaatake iyong si Manong Ete. Pati na rin iyong anak niyang dalagita na madalas masalubong na mapula ang mga mata. Ilang buwan pa nga ang lumipas at nasa pang 7 buwan na noong aking ipinagbubuntis. Kaarawan daw noon ng tatay ni Manang Neneng na matanda na at pinapapunta kami. Sinabi naman ni June doon sa may-ari mismo ng tunnel
na ayaw naming pumunta. Pero pinilit talaga kami na pumunta dahil magreregalo daw siya ng baboy at sila ni Jun ang magkakatay at maglilitsyon noon. Pero iyong may-ari na rin mismo ang nagsabi na wag daw kaming magkumpiyansa dahil mga aswa nga daw ang pamilyang iyon. Nakita naman daw siguro namin kung paano sila makatitig sa tiyan ko. Nagulat kami dahil alam din pala nila. Sumagot na lang din ang asawa ko. Oo nga boss, napansin din namin yun. Wala na nga kaming nagawa kundi ang dumalo sa birthday ng matandang iyon. Pagdating doon ay sinabi sa akin ng asawa kong si Jun na doon daw ako tumambay sa may duyan sa ilalim ng puno ng abukado. Hindi rin naman kalayuan sa akin sila Jun na nagpapaikot ng litsyon. Tapos narinig kong nagsalita si Jun doon sa mga kasama niya. Nasaan na yung mga laman loob ng baboy? Iaadobo ko sana yung atay kasi paborito yan ni Janet. Sabi naman ng kasama niya, wala na daw. Kinuha daw lahat ng matanda at ipinasok sa loob ng bahay. Kaya wala na silang nagawa at hinayaan na lang. Habang naroon nga ako sa duyan ay hindi ko namalayan na nakatulog na pala ako. Ikinuwento lang sa akin ni Jun na bigla daw lumabas ng bahay si Manong Ete. Tapos tumayo sa di kalayuan sa puno ng abukado at titig na titig sa tiyan ko. Tapos panay din daw ang paglalaway kasi dura iyon ang dura. Nasabi ko na lang na kaya pala biglang naglikot ang bata sa tiyan ko. Ikot iyon ng ikot dahil naroon pala ang aswang sa malapit. Ilang sandali pa nga daw ay lumabas naman iyong kapatid ni Manang Neneng at sinabing, "Uy, kawawa naman si Janet, diyan na nakatulog. Palipatin niyo sa kwarto doon sa loob para makapagpahinga ng maayos." Lumapit naman daw agad ang kapatid kong si Ricky at sinabing, "Hindi, diyan lang siya. Gusto niya diyan kasi presko." Wala na daw nagawa ang kapatid ni Manang Neneng. Matapos nga ang kainan at konting inuman ay umuwi na rin kami kaagad at hindi na nagpaabot pa ng gabi. Kinagabihan, halos mga mag-aalas 9 pa lang noon at gising pa kami, ay nagsimula na ang panggagambala sa amin. Noong una ay paikot-ikot na paghuni ng wakwak lang ang aming narinig. Hanggang sa narinig na lang namin na may dumapo na sa aming bubungan. Panay ang kaluskos noon na tila ba gusto nang sirain ang bubong ng tuluyan. Kinabukasan ay tinawagan namin ang kapatid kong sundalo at pinasabi na rin namin kila mama at papa na kung pwede, pumunta sila sa Dipolog para makatulong sa pagbabantay sa akin hanggang sa makapanganak ako. Isang umaga at araw iyon ng aking prenatal check-up. Nagulat kami dahil noong papalis na kami ay nagsidatingan din ang mga kapatid ni Manang Neneng. At sinabing sasabay daw sila sa amin pababa sa bayan dahil mamimili sila ng kanilang mga paninda. Pero kahit noong nasa bayan na kami at ibang direksyon na ang tinatahak namin dahil taliwas iyon sa direksyon ng palengke, ay talagang sumunod pa rin talaga sila. Mabuti na lang nga at dinala ko iyong ibang tauhan ng asawa ko para may kasama ako sa paglalakad papunta ng bayan. Noong nasa center na kami, ay saka pa lang sila lumubay. Fast forward na po tayo. Noong magna 9 months na ang aking tiyan, ay dumating na sa amin sila mama, papa at ang kapatid kong si Roger na isang scout ranger. Marami silang dalang mga pangontra sa aswang dahil naikwento ko na nga sa kanila na merong pamilyang aswang na palaging nakabantay sa amin. Ilang gabi pa lang na naroon sila papa ay napansin na niya agad
na madalas may sigbin na dumadalaw sa ilalim ng bahay namin. Maaari daw iyon ang dahilan ng madalas na pananakit ng likod ko. Nilagyan nila ng mga pangontra pati ang ilalim ng bahay para hindi makapasok sa silong ang sigbin, pati na rin ang mga aswang. Ayon pa sa kwento ni Papa, habang nagmamatsyag daw siya sa paligid, pati na rin sa bahay nila Manang Neneng, ay nakita niyang nagpalit ng anyo bilang isang kambing ang isa sa mga kapatid ni Manang Neneng. Natapat na si Mana Santa ang panganganak ko. Lunes Santo pa lang ay sumasakit na ang tiyan ko. Sabi ni Mama na malapit na akong manganak, kaya kailangan ng masabihan ang midwife para ready na ito kapag sinundo sa araw ng panganganak ko. Miyerkules Santo ng umaga ay masakit na talaga ang tiyan ko, kaya ipinasundo na kay Roger na kapatid ko yung midwife. Kinagabihan ay hindi na nga kami nakatulog. Masakit na rin talaga ang tiyan ko noon. Tapos sila Papa at ang mga kapatid ko naman ay nakabantay sa pintuan dahil gustong gusto daw talaga pumasok noong pamilya ni Manang Neneng. Paikot-ikot sila sa bahay. Kaso nandun nga si Papa sa may pintuan na maraming kargang pangontra, kaya kahit ang lumapit ng tuluyan sa pintuan ay hindi nila magawa. Ang midwife naman, kahit nasa loob na ng bahay, ay parang hindi mapakali. Balisa siya at parang nangangati. Hindi rin namin alam kung napapagod ba o nagugutom kasi panay ang paglalaway. Ayaw niya rin akong hawakan sa tiyan dahil kahit panay ang sakit ng tiyan ko, ay panay pa rin ang pagpapahid ng langis ni Mama na pangontra sa aswang. Hanggang sa lumalim na nga ang gabi. Nagtaka na daw si Mama dahil habang tumatagal ay hindi na makatingin ng diretso sa kanila ang midwife. Kaya doon na raw naghinala si Mama at sinabi niya iyon kay Papa at Kuya. Sinabi niya sa mga ito na palagi akong tabihan. Hanggang sa nag-umaga na lang ay hindi pa rin ako nanganganak. Huwebes Santo na noon. Mga alas 5 ng umaga, doon pa lang ako nagsimulang umire. Naging agresibo na ang pagkilos ng midwife. Kaya talagang tutok sila Mama, Papa at Kuya sa lahat ng kilos ng midwife na iyon. Napansin nilang tuwing iiri ako at papalabas na ang sanggol, ay muli niya itong itutulak pabalik sa loob. Nagsalita na daw si Mama. Ay nako! Aswang ka pala talaga! Kasi itinutulak mo pabalik ang sanggol imbis na ilabas. Umalis ka nga dyan sa harap ng anak ko! Aswang ka! Tapos binuhusan daw agad ng langis ni Papa ang ulo noong midwife. Nangisay iyon bigla sa harapan namin. Dali-dali naman siyang hinawakan ng kuya ko at tinalian. Tapos sinabihan din daw ni Kuya, kapag may nangyaring masama dyan sa kapatid ko, hindi ka makakalabas dito ng buhay. Tapos nilagyan din daw nila ng pangontra sa aswang ang tali para hindi iyon makawala. Ang Mama at Papa ko na nga ang nagpaanak sa akin. Tapos 3 iri ko lang daw ay lumabas na kaagad ang sanggol. Malusog ang batang iyon na pinangalanan kong Bubong. Ang ginamit nilang pangputol sa pusod ng bata ay iyong kawayan na tinatawag na bagakay. Noong mga bandang alas 8 na ay pinauwi na nila ang aswang na midwife. Binayaran pa rin nila iyon. Bago iyon umalis ay nagsorry daw at sinabing nahihiya siya sa kanyang nagawa. Sana daw ay sa amin-amin na lang lahat ang nangyari. At inamin niya rin na lahat daw ng mga taga roon ay mga aswang. Kung meron man daw na hindi aswang ay iilan lang. Galing daw sila sa Kabisayaan. Ilang pamilya din daw silang nagsilipat doon dahil pinalaya sila sa lugar na kanilang pinagmulan. Sinabi niya rin na umalis na raw kami sa lugar na iyon
dahil hindi kami tatantanan ng mga kalahi niyang aswang na nakatira sa lugar na iyon. Kahit siya na daw ang sumagot ng gastos namin sa pamasahe at wag lang din namin ipagsabi na aswang silang mga taga roon. Kinahapunan ay nagpapunta siya ng tao para ibigay ang perang sinabi niya na pamasahe namin. Pero hindi namin iyon tinanggap kasi may pera naman kami. Sumapit ang Sabado ay muling napadaan iyong tindera ng bibingka na nakausap ko dati. Sinabi niya uli na aswang sila Manong Ite at iyong midwife na kinuha namin. Marami na daw iyong pinaanak na bigla na lang napuputol ang ulo ng sanggol pagkalabas. At nataga na rin iyon sa likod ng asawa ng kanyang pinapaanak dahil nahuling inaaswang noon ang sanggol. Hanggang dito na lang po muna ang kwento ko. Isang malaking thank you din po kay Ma'am JB sa walang kasawa-sawang pagbabahagi ng kanyang mga karanasan na patungkol sa kababalaghan at mga aswang. At nasabi niya po sa atin na meron pa siyang mga ibabahagi sa atin na hindi niya pa naisusulat. Ipapadala niya na lang daw kapag hindi na siya busy. Sa mga interesado po na sumali sa program ng channel natin na Share Your Story and Earn Cash, ay ipadala nyo lang po ang inyong mga kwento sa email address na ilalagay ko sa bidyong ito. Puntahan nyo rin po ang community post ko o i-email nyo na lang ako para malaman kung papaano at magkano ang maaari nyong kitain. Hindi po iyon pa kompetisyon at hindi rin paraffle. Kikita po kayo base sa views na naabot ng kwentong ibinahagi nyo sa loob ng 30 days. Ibinabahagi ko lang po ang channel ko sa inyo para kumita din kayo gamit ang sarili nyong kwento, lalong-lalo na ngayon sa panahon natin na krisis. Okay po ba iyon? Inaanyayahan ko din po kayo na mag-subscribe sa isa ko pang channel na pambata. Ang pangalan po ng channel ay Batang Pinoy Stories. Kahit mag-subscribe lang po kayo, ay ipinagpapasalamat ko na po iyon ng malaki. Maraming salamat po. Mag-iingat po kayo palagi at hanggang sa muli.